Welcome to Donmar TV News Channel. Tuloy na natin kasi buhay nga ito nakataya. Alam nyo kasi ako pagkadating ka sa akin, pagka buhay ang nakataya, dating Pangulo, kahit na ano ang inyong paniniwala, pasintabi na po, ating bigyan pahalagahan itong balitang ito. At masakit po, stage 4 may cancer pala si Noynoy. Kasi alam mo si Noynoy Aquino ay malakas mag-sigarilyo. Binata po yung mamang yan. Kaya kasi nababanggit ko ito. Alam nyo, naging kaibigan ko rin ito nung congressman ito eh. Kaya lang, nung ito'y naging presidente na nakalimutan din ako. Pero okay lang, ganun talaga ang buhay. Naging kaibigan ko ito nung congressman kasi walang pumapansin sa kongreso na ibang media niya nung araw eh. Na iba yata ang kanilang tingin sa akin na lumalapit yan pagka may gustong sabihin. Kahit personal na kwento. Habang nagsisigarilyo, tinitiis ko yung nalalanghap ko yung sigarilyo niya doon sa lobby ng kongreso. Kaya naalaala ko lang bigla. So ito pa lang si Noynoy Aquino, nung araw na balita na apektado yung kanyang kalusugan ng mahigpit niyang paninigarilyo. Alam naman natin, ayan yun, di ba, ang payat-payat nga niya. Matagal na yung video yan. Pero ang payat-payat niya. So yung pala, meron silang cancer, may cancer, lung cancer. So posible nga sa sigarilyo nakuha yan, kung ano man. So ayan po yung malungkot na balitang nangyari ngayong umaga. So tingnan natin, wala nang tayong magagawa. At mamaya siguro atin yatang kasama si Jason ay nandoon sa site. So tingnan natin mamaya kung ano yung mga kasi alam ko may mga dating cabinet secretary. At yun naman ay normal lang, may mga dating opisyal ng gobyerno nandun sa ospital at nandun sa bahay dahil magkalapit lang hindi kaanong malayo yung Capitol Medical Center sa Quezon Avenue at saka yung Time Street kung saan yung bahay ng dating Pangulong Aquino at dating Pangulong Cory Aquino. Yung pinaganda niya yung bahay. Dati kasi bungalow lang. Ngayon pinalaki na yung bahay niya after na siya ay umalis sa Malacanang matapos ang kanyang term partner. Partner, nasa site si Jason Rubrico ngayon at nakahanda na siya. Magbibigay sa atin ng update kaugnay nga dito sa nangyari kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Mamaya, nagre-ready lang, atin lang finifix yung ating connection kasi nandun mismo yung ating team at nakaantabay at siguro ma-describe na rin niya kung sino-sino yung mga miyembro ng pamilya at yung mga taga-dating Pinoy administration yung kanilang napansin na pumasok at lumabas o dumating doon sa ospital. Kasi partner, hindi biro ito. Kasi nga, sa gitna ito ng pandemya, marami talaga ang binabawian ng buhay at talagang, darating talaga tayo sa punto na ganyan, partner Mike, di ba? Tsaka, totoo yan. Pero sana naman, inuulit ko lang po, sana po yung, kasi nakabasa ko ng comment habang, meron natutuwa kasi na nakakalungkot sa mga Pilipino. Habang nag-i-interview tayo kanina kay Secretary, nakakabasa ko rito, meron tuwan-tuwa at nawala si Aquino. Anong klaseng mga tao kayo? Partner, ito na. Anong klaseng mga tao? Ito na si Jason Rubrico sa detalye ng balita live mula dyan sa ospital kung saan isinugod si dating Pangulong Aquino. Jason, magandang umaga. Jason, good morning. Yes, MJ. Mike, magandang umaga. Nandito tayo ngayon sa Capitol Medical Center. At ngayon ay nakikita ninyo Hello? Go ahead, Jason. Go ahead lang. Partner Mike? Go ahead. Sige, okay na. Narinig kita. Okay. Ayan, naririnig na ba ako? Yes. Alright. So nandito tayo ngayon mga partners sa Capitol Medical Center at sa ngayon nga ay naghihintay tayo ng official statement kung pumanaw na si dating Pangulong Noynoy Aquino. Kanina may mga sources na tayo pero ayaw nilang pangunahan ang pamilya ni dating Pangulong Noynoy Aquino para maglabas ng statement. Kaninang umaga nga isinugod si Pinoy dito sa Capitol Medical Center at ngayon dumating na rin sa ospital ang mga dating cabinet secretaries ni Pinoy kasama na si former Senator Mar Rojas at former Secretary of Foreign Affairs Rene Almendras. At kanina rin mga kapartners ay dumating na rin ang kapatid ni Pinoy na si Chris Aquino. At bukod kay Chris ay wala pa tayong nakikitang mga ibang kaanak ni dating Pangulong Noynoy Aquino na dumating dito sa ospital. So ngayon mga kapartners, inantabayanan pa natin kung ang na maglalabas ng official statement ang isa sa mga kaanak ni dating Presidente Noynoy Aquino. Partners? Jason, ang lumabas at balita, alam naman natin ng araw pa talagang may sakit siya. Ang naging dahilan daw, ayun nga pong lumala na cancer niya. Parang nagkaroon ng stage 4 cancer, lung cancer. So isa yan sa pwede mo siguro itanong sa pamilya at kung sino mang spokesman mamaya, kung yun talaga ang tunay na dahilan or kung iba pa. Dahil kasi may nagtatanong kung na-COVID ba o hindi. Hindi rin malinaw.
Ang sinasabi nga may cancer, hindi naman na COVID. So yun lang ang pwede nating liwanagin. Nawala ba dahil sa COVID o nawala dahil sa lung cancer stage 4? Yan ang dapat nating malaman sa mga tagapagsalita nila, partner. Yes, Mike, tama ka dyan. Yan yung aalamin natin kasi hindi rin malinaw kung COVID nga ba ang dahilan or yung cancer. Kasi alam naman natin na si dating Pangulong Noynoy Aquino ay may sakit na talaga dahil na rin sa, yun nga, sa sinasabi nila ay naninigarilyo rin ang ating dating Pangulo. So yun yung aalamin natin. Sa ngayon ay nandito pa rin tayo sa labas, naghihintay pa rin tayo ng official statement mula sa mga tagapagsalita ni dating Presidente Noynoy Aquino o mula sa kanyang pamilya, mga partner. Nakalimutan ko lang. Siguro pakitanungan rin mamaya kung ilang taon na ba si Noynoy. Hindi ko alam kung ilang taon eh. Senior na ba siya o hindi pa? Hindi ko rin alam. Nalimutan ko na. Ano? Pero para malaman lang natin kung ilang taon na talaga. Yes, kapartner, na 61 years old na si dating Presidente Noynoy Aquino, kapartner. Okay. Alright. Sige, Yes po, good luck, senior na po. partner. Good luck, Jason. Kung anong update dyan, anytime, ay pwede kang bumalik at malaman ng ating mga taga-subaybay dito at sa abroad ang nangyari at mga statement mula sa pamilya ng mga Aquino. Alright, maraming salamat. Jason Rubico live mula dyan sa Quezon City. 9:34 ng umaga at yun nga, partner Mike, si dating Pangulong Aquino ang ating ika-15 Pangulo ng bansa. Nag-serve siya bilang Pangulo from 2010 to 2016. Ika-4th generation politician at naging chairman din siya ng Liberal Party mula 2010 hanggang 2016. So bago si Pangulong Duterte, siya muna yung naging Pangulo. At saka maliban dyan, partner, yung background, alam mo naman, si dating Pangulong Cory Aquino, yung kanyang ina, ay namatay din sa cancer, lung cancer, ano naman yan, colon cancer yon. Di ba? Matagal na hospital pero namatay din noong mga panahon yan, di ba? So anak po yan dating senador na ni Aquino, yun naman ay pinatay sa airport. So yung asawa niya si Cory namatay sa colon cancer tapos itong kanyang anak. So mukhang ano ba ito, lahi-lahi ba ito? Pero magkakaiba naman. Kaya malaman natin nga kung ano talaga. May kinalaman ba si COVID dito o wala? Yan ang importante. O talagang kung walang COVID, so baka nga yung problema sa cancer niya ang dahilan nitong malungkot na balitang ito sa kailang pamilya at yung mga Pilipino pa rin nagmamahal sa kailang pamilya, partner. Hindi naman mawawala yan. Nandiyan pa rin sila yan. Okay? Mamaya may update yan, partner. I'm sure may magsasalita sa isyong yan. Samantala, 9:35. Tuloy na natin kasi buhay nga ito nakataya. Alam nyo kasi ako, pagkadating ka sa akin, pagka buhay ang nakataya, dating Pangulo, kahit na ano ang inyong paniniwala, pasintabi na po, ating bigyan pahalagahan itong balitang ito. At masakit po, stage 4 may cancer pala si Noynoy. Kasi alam mo si Noynoy Aquino ay malakas mag-sigarilyo, binata po yung mamang yan. Ako, kaya kasi nababanggit ko ito. Alam nyo, naging kaibigan ko rin ito nung congressman ito eh.